Hi guys, welcome back once again. Advice for today's is, 7 beses man gumawa ng kasalanan ang kapatid mo o ang kapwa-tao mo, ay patawarin mo. Tao lang po sila na madaling matukso ng demonyo, spiritually. Dinadaan niya ng mga demonyo sa isip at puso natin para gumawa tayo ng mga kasalanan. Yung mga tao kasi, wala sila kasing pag ganun kasi, wala silang matatag na pananalig sa ating Diyos Ama. Nadadaig sila ng mga demonyo spiritually. Kumbaga, konting udyok ng demonyo sa kanila na pag-isipan mo na masama yung kapwa mo, gumawa ka ng masama sa kapwa mo, dinano lang yan, magtanim ka ng galit sa puso, sa kapwa-tao mo, tinatanim kasi ng masamang espiritu sa puso at isipan natin yung mga ganun, yung galit, puot, pag-isip na hindi maganda para sa kapwa-tao natin, kaya nakakagawa ng hindi maganda yung kapwa-tao natin. Tayo mga tao, makasalanan tayong lumikha ng Diyos Ama natin, tapos dinadagdagan pa natin, di lalong nang nagdouble-double yung kasalanan natin. So, bilang isang mabuting tao, gampanan lang po natin ang 10 utos ng ating Diyos Ama. Lahat yun sundin po natin, gumawa po tayo ng kabutihan para sa kapwa-tao natin. Mag-isip po tayo ng ikabubuti ng kapwa-tao natin. Pag nagsisi yung 7 beses yung kapwa-tao mo ng kasalanan sa'yo, di patawarin mo. Tao lamang tayo, di tayo Diyos. Yung Diyos nga naman walang magpatawad, ayan, tao pa kaya. Huwag tayo magtanim ng sama ng loob sa ating kapwa-tao because patawarin natin sila kung humingi sila ng pagsisisi sa ginawa nilang kasalanan. Patawarin po natin sila para maligtas yung kaluluwa rin natin na naman tayo magpatawad. Susuklian nyo na ating Diyos Amang lumikha na nasa langit ang mahilig magpatawad sa kapwa-tao. Kung gumawa ng kasalanan yung kapwa mo, di patawarin mo lang na patawarin. So, kailangan lang tayo maging mabuting tao dito sa ibabaw ng lupa para maging mabuti tayo sa mata ng ating Diyos Ama. Paragi tayong gumawa at mag-isip ng ikabubuti ng kapwa-tao natin. Magbigay tumulong na unconditionally, magpautang na walang tubo. Lumispeto sa ating mga magulang, ibalik ang mga nagawa nila sa atin kabutihan at pagpapalakas sa atin ating magulang. At pag sila'y tumanda na, tulungan din po natin sila at gabayan po natin sila kasi tayo maliliit pa, silang gumabay sa atin. So, pag matanda na sila at di na nila kaya, tayo naman ang sumukli nun. Gabayan din natin, patnubayan at bigyan din po natin sila ng caring and loving ang ating mga magulang kasi hindi na nila kaya at wala na silang lakas. Tayo may mga lakas, kailangan natin tulungan yung mga magulang natin. Ganun po yun. Doon po na ako nakikita ng Diyos naman na pagiging mabuting tao natin. At pagpapatawad natin sa ating kapwa-tao na gumagawa pagtuloy na kasalanan sa atin. Pero minsan, bigyan rin natin na leksyon yung mga mapang-abuso sa atin. Kailangan din natin bigyan sila ng leksyon para matuto po sila. Hindi yung panadin sila abuso sa atin. Ay, masama din po yun. Kailangan patawarin natin at magkaroon tayo ng distansya para sa kanila. Tapos, yan, huwag mo nang balikan kung gumawa na sa'yo ng kasalanan at pinag-anuhan ka na, traitor ka na. Tawarin lang po natin sila kasi sila yung mga taong kulang sa pananalig ng ating Diyos Ama. Wala silang Diyos na kinikilala kundi ang demonyo lamang. Pero tayo mabuting tao, lawakan lang natin pangunawa natin sa ating mga kapwa-tao na palaging nananakit sa atin. Lawakan natin pangunawa natin para lagi tayo magpatawad para sa kanila. So, hanggang dito lang po ang advice. Ingat po tayong lahat and God bless.